guys! Welcome dito sa Sana Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is general and a collective reading. Your energy at this time. The Lovers, the Fool, and the Emperor. You are inseparated with what? What's with the Lovers in reverse here? In separation ka with. With this person na person ba tong nagkaroon ng separation? No, it's not a person. Hindi siya person. Para bang binigay to sa'yo eh. Binigay. May nagbigay sa'yo ng pwedeng energy niya o spell. Spell. Pwedeng spell. Spell to. Spell. Yeah, it's a spell. Spell yan. Na binigay niya sa'yo. Na parang na-unite sa'yo ba? No? Na-unite sa'yo yung spell na yun. Spell or curse. Kasi yung curse, it's a spell din yan, pero harmful siya. Parang gano'n. And yung nagka-curse ay intended niya na i-harm ka, destroy ka, di ba? Yun ang curse. Pero it's a type of spell din, yung curse. Curse ba yan? Yung natanggal sa'yo, curse. Upright ba to? Ay, hindi. Spell lang siya, guys. Hindi siya curse, kundi spell lang siya. Natanggal sa'yo yung spell. Any type of spell. Love spell, o gusto mo manipulahin yung isipan mo, pa-cloudy din, mga ganun ba? O yung sinesend sa picture, mga ganyan. Yan na natanggal sa'yo. Binigay sa'yo na spell. Sinend sa'yo, o binigay sa'yo na spell. Yan na natanggal daw sa'yo. Oh, the Lovers in reverse. Ayan. Na para matenga ka, para kukunti yung pera mo, para mag-antay ka na mag-antay, para magkaroon ng waiting, tumagal ng tumagal, no? Hindi ka maging productive, hindi pa dumating yung inaantay mo, para hindi ka maging productive, para nakatunganga ka lang, mag-antay ka lang na mag-antay, parang hindi ka naging active, hindi ka kumikita ng malaki, o kung may inaantay ka ng person, antay ka lang na antay sa kanya. Yung mga ganun ba? Yan. Sayang panahon mo. And the Fool, risk taker ka na ngayon kasi natanggal na, nahiwalay na sa'yo. No? Hindi na na-unite sa'yo, nahiwalay na, natanggal na sa'yo, na-separate na sa'yo ang spell na yan. Kaya, nagiging risk taker ka na. Magti-take ka na ng risk, or nandun na yung pagpupursige mo, yung pagkukumahog mo na mag-take ng risk. Gusto nilang paantayin ka ng paantayin, hindi ka mag-take ng risk, hindi ka magpursige sa buhay. Ay, sus. Huwag ka kasi dyan sa upuan ko. Naipit ka tuloy. O, dyan ka na naman si Siksik. Huwag ka dyan, kaya maipit ka na naman, iyak ka na naman dyan. Ang tigas ng ulo. And your personality now is strong. You know, napaka-strong na ng personality mo, and brave, and stable. Pati yung isipan mo stable, shielded, powerful, may authority. Ayan. You're in your own power. Parang ganun ba? Hindi ka na naduduwag, hindi ka na natatakot na mag-risk, na mag-take ng a leap of faith. Kung merong mga opportunities ay talagang susunggabin mo, parang gano'n, ay talagang mag-risk ka, no? Willing ka na mag-risk. Yung manatingga na parang takot mag-risk, ayaw mag-risk, ayaw makapagsapalaran, maaaring may mga gumawa sa inyo ng halit. Kung sa ilong pahalit, o yung mga ganyan, mga spell na yan, curse, ganyan, para hindi kayo umasenso sa buhay, para hindi kayo maging masaya, para pigilan kayo
para patinggahin, no? Para mag-antay kayo sa wala, mga ganun ba? Para hindi ka magsimikap sa buhay, para hindi maging productive. Yan. Guidance for you. Practice, practice, practice. With a daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. Mag-practice ka na mag-practice. Naintindihan niyo naman yun. Pregnancy, the birth of a child brings great blessings to you and the world. So, may mabubuntis pala. Ikaw o person mo, kung may partner ka na, wala pa, basta may pregnancy, may mabubuntis. Lalo kung babae ka, mabubuntis ka. Kung lalaki ka, yung person mo mabubuntis, di ba? Yung anak mo, maging anak ninyo, ng person mo ay magdadala ng great blessings sa'yo at sa mundo. So, ayan. Mag-practice ka na mag-practice. Lalo kung may talento ka, may skill. Para i-increase yung confidence mo at mapolish yung talento mo, skills at abilidad, mga ganun ba. Ano ang kahilingan mong magagrant? Justice and reverse and the Hierophant. Yung mahatulan na, yung mga gumawa sa'yo ng injustice, mahatulan na sila ng sa itaas, sa Hierophant, ng God o ng Diyos, ganyan. So, ano pa? Ang mas stagnant, ang mga nang harm sa'yo, ang mga nang atake sa'yo, ang mga nang harm sa'yo, ang mga nang bind sa'yo, ang mga nang restrict sa'yo, meron nga nang restrict sa'yo para hindi ka maging productive, para mag-antay ka lang na mag-antay, yung ganun ba? Tumagal na tumagal yung pag-antay mo, wala pang dumating ng opportunity, person, para nag-antay ka lang, hindi ka nagsumikap na, parang ganun ba, pinaantay, basta nag-antay ka lang, wait, parang ganun, kung kailan lalapit sa yung swerte, yung opportunity, o person mo, pero walang dumadating kasi binablock din nila yung blessing, o yung person mo, kahit na gusto pa ng person mo, pursue ka, binablock nila, hinahadlangan nila, pinipigilan nila. Ano maging buhay mo soon? So baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. I feel the heat as we collide. Sun. Sun. Here's the sun. Magiging masaya ka na sa buhay. May magmamahal sa'yo na you will be really feeling blessed, truly happy. You will live a positive life. Positive yellow, yun yung sun di ba? Maliwanag ang buhay mo, maliwanag ang kinabukasan mo, ganun ba? Maging successful ka na kasi sun na energy, hindi based sa picture. Magiging napaka-talented mo na, no? Lalo kung makasa mo yung talent mo, skill mo, gano'n. Madami ka nang achieved, mag-achiever ka na, no? Maging napaka-saya na ng buhay mo, napakaganda na ng buhay mo na. Kung meron ka pating partner or kung wala pa, ay magkakaroon ka ng partner kasi merong mag-partner dito, no? Babae at lalaki, yan. May happy ka na sa buhay. Mahal na mahal ka ng person mo, ng partner mo, yan. Ingatan ka niya, palagahan ka niya.
Sino yung magiging partner mo? High Priestess in reverse. Para bang block yung kanyang intuition, or else what's with the High Priestess in reverse here sa energy ng partner na magiging partner mo. Mahina ang kanyang intuition. Mahina ang kanyang intuition. Yan, ngayon, yan ang kanyang energy. Mahina ang kanyang intuition. So, ano ang tungkol dito sa kay High Priestess in reverse na maging partner mo in life? Son of Pentacles. Mabagal yung pag-offer niya sa'yo. Parang tumagal ba? Lalo pa inantay mo yung offer na to, na may mag-offer sa'yo na the one, or else ay kung inantay mo talaga yung offer ng person na to, tumagal, ang bagal o tumagal bago may offer niya to sa'yo. Kasi may against na family dito. Pamilya niya ba yan? O against? O sa gusto niya i-offer sa'yo? Pamilya niya nga. Tama, pamilya niya. O baka dati niyang asawa, kung meron siyang dating asawa. Pero kung wala naman, ay pwedeng kamag-anak niya, magulang niya, o mga kapatid niya, mga ganun ba? Anong feelings na yun, High Priestess in reverse na yan? Yan daw maging partner mo The Magician. Naging courageous and naging brave to na nagiging siya positive as well, na makuha ka, na gagawin niya lahat, gagamitin niya lahat ng tools niya para makuha ka, para sa kanya walang imposible, walang balakid na makapigil sa kanya, walang makahadlang sa kanya. Yan. Kasi magician yan na makuha ka at mapangasawa ka, kasi for once magsama kayong dalawa. Ano bang gusto niyang buhay kasama ka ni High Priestess in reverse na yan? Coffin. Na yung mga naprotektado kayo ng cross o ni Jesus Christ, kasi may cross dito, and ang gusto niya, pag merong mga nang atake sa inyo ng mga witches, mamatay agad, ganon. O pag merong mga evil na atake sa inyo, mamatay, kasi coffin hindi, coffin lagay sa coffin. Na kung merong mga gusto mang-disturb, manggulos buhay nyo, magpahiwalay sa inyo, ay parusahan ng kamatayan ng God, gano'n. Tingnan natin ay, mukhang oo. Yun na nga. Alam naman kayo yung coffin. Of course, ayaw niya nun. Ang gusto niya ay, pag merong mga gusto magpahiwalay sa inyo, ma-coffin agad. Malagay sa coffin, ibig sabihin matay, no? Mas coffin. Halupit din ka version. Bakit ka naman kayo paghiwalayin, di ba? Ay, di pamilya na to Pamilya na coffin. Ilagay sa coffin. Kaya ba siya? Pag alam niya pamilya niya ang gumagawa ng deceit and scheme or humaharang sa inyo na ayaw nila, papayag ba siya na i-coffin yung pamilya niya na? O, papayag daw siya. Bakit? Galit na siya sa pamilya niya? Ay, hala, galit nga siya sa pamilya niya, guys. Yes, galit nga siya sa pamilya niya. Kaaway niya ba yung pamilya niya? Hala, kaaway niya yung pamilya niya. Pag pamilya, dapat Kaso meron kasi mga pamilya na sakim talaga, pinapairal inggit, no? Gusto na sila umasinso.
Yun ang mga naobserbahan ko lang, no, sa mga sa iba. Basta naobserbahan ko yan eh. Nang gusto nila sila yung aangat, sila lang yung aasinso, hindi yung magtulungan, ayaw nila. May ganyan. May mga tao kasing selfish. Nang gusto na sila aangat, pag nakita nila umangat, yung gusto nila, talaga, parang pinagigilan nila. May ganyan, parang it's sign immature and evil. Ang ganyan. You know what? Lalo pag immature pa, ganyan eh. Ganyan, no? Parang hindi nila makontrol yung kanilang emotion, yung, alam mo, yung inggit na naramdaman, yung insecurity na naramdaman. Pero kailangan ay you know how to deal with it, na hindi ka naging harmful o nakakagawa ng no, kung gano'n man naramdaman, nakaramdaman na inggit, insecure. Dapat ipaintindi mo mismo sa sarili mo, sa mga naka-experience ng ganyan, yung nakaramdam ng mga ganyan. Ipaintindi mo sa sarili mo na may karapatan din na may ibang tao na sumaya, umasenso. Ba't hindi na lang hayaan sila, no? Na mamuhay ng kung ano nila, gusto nilang buhay, no? Kasi pinagsikapan naman nila yan, no? Kung hindi ka masaya para sa success ng iba, kasi para pag-iwanan ka, no, sa mga gano'n ang naramdaman, ay tanggapin mo na lang, no? Hanap ka na lang way mo na kung paano ka din aasinso, no? Mag-isip ka ng paraan kung paano ka din aasinso, kung paano ka gaganda ang buhay mo. Baka nga matulungan ka pa ng tao na yan eh. O pwede ka magtanong, paano kaya umasenso ka gaya mo? O di ba, magtanong ko sa kanya, kung nag-apply sa ibang bansa, lalo ko sa magandang bansa, pwede ka magtanong doon kung paano ba um-apply sa ganyan, no? Paano kaya magtrabaho doon para umasenso ng buhay ko, para umayos-ayos naman. Wala nang masama doon. Maliban lang kung kontrabida din yung tao na yun, na gusto niya siya lang umangat. So gumawa ka na lang ng paraan mo, no? Kasi maraming tao kasi yung selfish ba, gusto na sila ng umangat, no? Kasi gusto na sila ang nasa spotlight, sila ang mataas, no? Siya ang kahangaan, gano'n. Hindi gano'n. Dapat ay maging matured na mag-isip, no? Bata o matanda man, dahil narinig din nyo to. It's a sign of immaturity and masama yan, no? Masama yung ganong nararamdaman. So, lalo kung matured na kayo, no? Matured na, ay dapat alam ninyo kung paano kontrolin yung ganong feeling, emotion, thoughts na yung nainggit o na-insecure, no? Kung meron man sa inyo na ganon pa, no? Kasi parang matindi yung burst ng emotion nila pag immature pa eh, pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi ganon. Dapat isipin din, no, ng ninyo, no, sa mga naka-experience pa ng ganong pakiramdam, no, na pinagsikapan din naman ng tao yun. O karapatan niya din na umasenso, gumandang buhay, right niya yun, no, may sarili siyang buhay, hindi dapat pakialaman o i-try na kontrolin ang buhay ng iba. Mag-focus na lang sa ika-improve ng buhay. Yan. Dapat mag-focus na lang sa sariling buhay, sa ika-improve ng buhay. Kung ano yung pwede pang pagkakitaan, no? Hindi na i-try na hilain o sirain yung iba para lang umangat. Pero hindi ka aangat sa ganong paraan na manghila ka ng mangnira ng iba. Ma-impierno ka pa pag pinagpatuloy mo ang ganyang gawain, di ba? Sa mga ganun ha. Hindi naman nila lahat ko, kung meron lang ganun, okay? So yan, ano pa ang next na mangyari sa inyo ni High Priestess and Reverse na yan kaya? Four of Cups. Ano pa ang next na mayari sa inyo ni High Priestess and Reverse na yan? Four of Cups. Si person mo to for sure na hindi makontento, maging malungkot siya. Alam mo yung damdamin niya, yung wala ka sa buhay niya na
makita niya kung gaano ka lungkot yung buhay niya, parang walang saya o hindi siya masaya sa buhay niya without you. Magsasama kayo nito bilang mag-asawa. Kasi may Empress dito. Sa isang bahay na maging ganito na yung buhay niyo. Maging positive, masaya, at kumpleto na. Nasa kanya na lahat. Yan, maging gano'n na. Kasi magsasama na kayo. Hindi sa magsasama kayo, kundi dahil para ba maging komportable na yung lahat sa inyo. Kasi may mag-offer, ito yung clue, may mag-offer ng cup of love. Si person mo yan, yung mag-offer ng cup of love. Si person mo ba ang mag-offer? Si person mo yan yung mag-offer ng cup of love kasi malungkot na yung buhay niya. Hindi siya satisfied, hindi siya contented sa buhay niya. Malungkutin, matamlay siya. Parang walang kabuhay-buhay yung kanyang buhay. Walang saya. Yan, kailangan kanyan sa buhay niya. Ano ang nais iparating sa inyo, High Priestess in reverse na yan? Seven of Cups, Page of Pentacles, and Four of Swords. Hindi na daw nagtuloy-tuloy yung nalito siya, yung na-confuse, o nalito, o distracted yung isip niya. Naklaruhan na to pagkaganto. Alam niya na kung ano talagang gusto niya. Alam niya na kung parang natutukoy niya na hindi na siya nalilito. Basta hindi na siya nalilito. Nakarecover na siya mula sa mga nandidistract sa isipan niya, mula sa yung nalito siya. Yung mga ganun ba. O kung mayroong mga choices to, may napili na siya, ganon, ikaw for sure. At tahimik na daw yung isipan niya sa pagkalito talaga to. Natigil na yung nalilito siya, yung distracted yung isipan niya. At tahimik na daw yung isipan niya, naka-recover na daw yung itong person mo na to mula sa parang nilito yung isipan niya, ginulugulo o dinistract yung isipan niya, ninto, tigil. So, ano pa ang gusto sabihin sa'yo ni High Priestess in reverse na yan? Upright ba itong Queen of Wands? In reverse. Ito. Upright ba yan? In reverse to. Hindi sila nag-succeed na mapajuggling daw ito, Parang nagyayabang sa person mo. Hindi daw nag-succeed itong mga nagpapalito sa isipan niya, yung mga nanggugulo sa isipan niya, yung mga nandidistract sa isipan niya. Bakit nandidistract yan? Kasi ayaw nilang mag-take na action sa'yo. Ayaw nila i-pursue ka ni person mo. Kasi parang na-insecure, na-inggit, o ano man. Ang reason na mga yan. So yan. Ano ba ang gustong buhay ni person mo na kasama ka na mangyari sa inyo? Tingnan natin Snake. Na hindi na kayo matablan. Katulad nitong yellow beaver. Hindi na kayo matablan ng kamandag. Like mga spells. Ano yung kamandag dito? Like spells. Mga ganun. Mga spells, evil powers. Hindi spells. Kundi mga satanic powers, mga ganun, mga satanic powers, mga ganyan, destructive energies, negativity, mga ganyan, mga
venom ng kaaway, ng mga evil, basta nasa evil forces to, na hindi na kayo matabla na mga ginagawa ng scheme and deceit and mga pwedeng witchcraft. Yes, this is mga witchcraft, mga witchcraft. Ayan, witchcraft. Tingin ko pag tama ang dipinsa mo, hindi ka matablan, ewan ko lang. Basta sapat ang protection mo and protected ka ng, ewan ko lang, depende kasi minsan ay challenges din kasi sa buhay yan, kaya ina-allow din kasi yun na mangyari. So depende naman sa tao, minsan ay dumadaan sa challenges. So, pero kung sakaling when it comes to situation yan, challenges ninyo yan, ginagawa ka ng witchcraft, lalo na ngayon kasi madaming gumagawa yun ay hindi pwedeng pabayaan yung sarili mo. Kailangan mong tulungan ang sarili mo. So yan, ano ang energy mo pa ngayon? Dami na talaga gumagawa yun. Basta kikilala mo yung sarili mo. Self. Nakikita mo yung totoo mong sarili. Yourself, your true self. Or kung ano ka ngayon, yun ang totoong ikaw. Self. You are guided by the Holy Spirit kasi may dove dito. Sumisimbolo ng Holy Spirit yung dove para bang may kapangyarihan sa loob mo. Na may ilalabas mo. Pwedeng talent, skill yan, yan na yung skill or talent or abilities. Lalo kung nag-introspect ka, mas lalo mo nakikilala yung sarili mo. Ayan. Ano pa ang naisip parating sa'yo ni High Priestess in reverse na yan? High Priestess. Two of Cups in reverse, Four of Pentacles. Secure na daw siya, meron na separate sa kanya. Ano yung na-separate sa kanya? Past person niya. Ikaw ba yan? Yung separate? Hindi. Hiwalay na sila nung past person niya. Stable na siya, lalo kung toxic ang naging karelasyon niya na iba, na puro bisyo o basta toxic, no, addict talaga. Toxic, sabi natin toxic, no, ay lalo kung parang nagkaroon ng ups and downs sa buhay dahil sa nakarelasyon yung toxic, lalo kung manipulative, no. Ayan, stable na daw siya, hiwalay na daw siya sa past person niya. Ayan. Parang ang lapit ng loob niya doon. The Chariot and Seven of Wands. Ano yung pinagdabuyan niya na yung past person niya? Hindi sa pinagtabuyan, kundi ayaw niya na sa past person niya na yan. Upright ba to? Ayaw niya na daw sa past person niya na yan. Bakit toxic? Kasi may dito hindi dahil sa toxic, manipulative. Baka manipulative, hindi sa manipulative. Ano siya, may bisyo, baka may bisyo. May bisyo daw. Di toxic pa rin, no? Basta may bisyo daw. Yun ang sumasagot dito. Dahil may bisyo. Yun. Dahil may bisyo. Walang mangyayari sa buhay ng tao na may bisyo. Parang nakita niyo may mga bisyo, guys. Parang, lalo yung mga, basta, parang, parang, walang direksyon yung buhay. Kahit walang gumagawa ng witchcraft sa kanila. Ewan ko ba? Basta, yun ang masasabi ko. Kasi bisyo nga Pag may bisyo yung tao.
addiction din yun eh. Parang addiction din yun eh. Basta may bisyo. Lalo na kung mga palainom, di ba? Nakita niyo yung manginginom, no? Palagi na yung umiinom na araw-araw na umiinom, di ba? Nakita niyo yan kung gaano ka. Parang ano yung buhay nila. Basta, hindi naman sa akin ni-criticize ko. Di ba? Kaya bisyo eh. Tinatawag na bisyo kasi hindi talaga maganda yun, no? Sa tao yung may bisyo. Kaya, yun lang ang masabi ko pagdating sa mga ganyan, no? Hindi talaga nakakabubuti yun sa tao. Para bang napapariwara. O parang nami-mislead. Parang mga ganun ba? Parang hindi na ako focus sa buhay. Kundi doon na sa bisyo nila. Yun na. Yun kasi nagbibigay sa kanila ng happiness. Yun. Pero it's toxic or hindi lang toxic eh. Parang walang direksyon sa buhay. Ganun talaga nakikita ko sa may mga bisyo. Basta ganun. The Chariot. Mas lala kung may addiction, no? Lalo yung kung nagda-drugs. Ay, wala talaga yun sa ano guys, sa focus na sa buhay niya, sa ano. Kahit wala pang gumagawa ng witchcraft dyan, pag may mga ganyan, no? Siya pa pwede makapamiste sa kapwa niya pag gumagamit ng mga ganyan, mga drugs. Chariot. Kaya, pagdating sa'yo, porsigido na ito, no? Itong person mo. Ay, nilayuan niya na itong person mo. Para bang, atong person mo, hindi. Nilayuan na ng person mo na to, yung past person niya. Yan na yung Chariot dito. Parang umalis na siya o nilayuan niya na nung malakas na yung loob niya, determinado, and courageous siya na lumayo doon kasi may bisyo daw. Hindi nga talaga maganda. Dapat ay, kung may bisyo, dapat paguhin yung sarili. Hindi talaga maganda yun yung may bisyo, guys. Para ba kahit may anak yan eh, sige pa rin. Di ba kung nakita nyo, kahit sa mga artista na may mga bisyo, di ba parang napapariwara yung buhay. Basta ganun, yun na yung focus nila, yung bisyo nila. Di ba parang ng buhay, parang walang direksyon talaga sa buhay. Basta ganun yun eh. No? Hanggang sa namimisti sila ng iba. Magagawa nila kung ano yung pinagagawa nila, lalo kung addiction yan sa mga lalo yung drugs ba, guys. Sa ibang bansa, oo, legal yan, pero kung nakita nyo sa YouTube dun sa bandang sa Canada ba, sa Amerika, napanood ko niya kasi legal yung drugs dun. Ang dami dun sa parang kalsada nila na homeless na nga, nabibisyo pa, nagda-drugs pa. Hindi pala naawa sarili nila. Kaya siguro naging homeless kasi dahil sa drugs nila. Tapos sinusin nila iba ba? Kung bakit sila nagkaganon. Sarili nila ang may gawa nun sa sarili nila. Wala may kasalanan nun na iba, kundi sarili nila kung bakit sila ganon. Kasi pinili nila yon, no? Wala silang control sa sarili nila, wala silang disiplina. Maliban na kung ginawa ng witchcraft, no? Para mag-drugs sila na mag-drugs, no? Ano pa? So, ano pa ang may nagsulsulod demonyo? Hawak sila ng demonyo o kaya hindi sila makaalis sa ganung gawain, hindi nila matigil-tigil, hindi nila mahinto-hinto. Liban ako ganun, no? Eh, kawawa naman, di ba? Kawawa naman kung pariwara na yung buhay nila dahil sa mga ginagawa nila na. Pero dapat, tigil nila, ano pala nila sa addiction na yan. Sirain lang buhay nila, di ba? So, yan. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ni High Priestess in reverse na person mo na yun? Nakarecover na daw siya sa grief, kalungkutan. Nag-heal na siya.
Knight of Wands in reverse. Meron siyang tinigil, guys. Oh, meron siyang hininto, tinigil. Ano yung tinigil niya? Yung pag-pursue doon sa past person niya? Hindi. Addiction? Baka may addiction siya? Pwede. O bisyo din? Bisyo yung tinigil niya? O, pwede. May bisyo din siya tinigil. Pwede, ha? O kung ano pa to? Pwede. So, may tinigil siya, may hinto siya. And, kaya nag-heal na daw siya ngayon. Hermit in reverse. Hindi na siya aloof. Naka-recover na siya from this situation. Parang in hermit mode siya. Na nag-introspect, nag-overthink, nag-isip, mga ganun ba. Na ghosting o nanahimik lang, ganun ba. Yan. Ano pa ang gusto sabihin sa inyo? Priestess in reverse. Ay, huwag mo awayin yan. Iyo, di pongklo ka. Page of Cups. Upright ba yan? In reverse. In reverse, in reverse. May, what's with the Page of Cups in reverse here? Daming meaning kasi yan eh. May natanggal sa kanya yung nagpa-clouded daw sa isipan niya. Meron sinend sa kanya, merong pinasok o sinend o binigay, no? An offer. Binigay o sinend na nagpa-clouded sa isipan niya, na nagpa-stuck sa kanya, natanggal na daw sa kanya. O, na nagpa-stuck na hindi kanya pinurso, natanggal daw sa kanya. What's with that? Yan yung pa-delay. Yan yung pa-delay. Yung sinento sa kanya ay natanggal na. Kaya hindi na siya stuck daw. O deceit and scheme ng iba. Madami ba attracted sa'yo? Madami. At mukhang heartbroken sila. Bakit heartbroken? Sa'yo ba na heartbroken? Hindi. Mga heartbroken yan sa o nasakta, nabigo. Nabigo sa pag-ibig sila sa mga karmic nila, pero attracted sila sa'yo. Ay, wow. At confident naging courageous Hindi sila nahihiya na mag-offer ng cup of love sa'yo. Na i-pursue ka, na pakita sa'yo na may gusto sila, na gusto kang makarelasyon, gano'n, no? O ang mag-offer ng cup of love, ganyan, gusto ka nila makarelasyon, no? Na sabihin sa'yo na gusto ka nila makarelasyon, yan. So, ito na lamang for collective reading, guys.